When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. To everyone saluting the welcomes you to Incheon International Airport. Global time 8 minutes past 12. Benedict, there's an hour time difference between Manila and Incheon, Korea. Incheon being 1 hour ahead, the ground temperature is 90 degrees Celsius. Hi mga biig! Ayan, nandito tayo ngayon sa Incheon, South Korea! Ayan, so mga biig, kakalapag lang namin and it's now 11:28 p.m. So originally pala, this was supposed to be a solo flight. So ako lang dapat mag-isa. And then humabol lang si Makoy. So kanina, magkahiwalay kami sa plane. Yes, nasa first row siya. Ang seat number ko is 1B. Si Makoy is 2021. Ayan, so we're done with the immigration. Yeah. Mabilis lang naman. Wala naman tanong. Super bilis lang. So ayan, nandito na kami sa aming carousel and then we're waiting for our luggage. So right after we get our luggage, magpupunta kami sa bus terminal. So baka naguguluhan kayo kasi ngayon nyo lang narinig na may bus terminal ng ganitong oras, which is 11:52 p.m. We will explain everything later. Ay mga biik, so ayan, while waiting for our luggage, ang una muna namin gagawin is, ay nakita ko na yung luggage mo. Ang una muna namin gagawin is, meron kaming binook na eSIM sa Klook. So I will activate it right now. Pakita ko sa inyo para magka-idea din kayo kasi normally yung mga nagpupunta ng Incheon or ng Korea, ang ginagawa nila, nagre-rent sila ng wifi or bumibili sila ng SIM card talaga, yung actual SIM card. So kung napanood niyo yung previous vlog namin nung pumunta kami ng Japan, nag-eSIM kami and nakita namin yung benefits and advantages ng using an eSIM. So yun, kung napanood niyo yung previous vlog namin sa Japan, gumamit kami ng eSIM kasi it's convenient, it's hassle-free, and then ina-activate lang siya using the Klook app. So, and not only that, yung nabook namin dito is actually mura lang siya. It's very affordable. Wait lang. So, yung nakuha ko is good for 7 days. And ang maganda sa kanya is unlimited data na siya. So, wala siyang cap or wala siyang wala siyang cap for like daily use. Kasi merong mga data plans na kunyari 5 GB lang or 1 GB lang per day. Ayan. So, yung nakuha ko is unlimited siya. Pero data only. Wala siyang pang calls. Ayan. So, for this one, so itong nabili ko na 7 days unlimited data only eSIM via Klook is only 711 pesos. Ayan, hindi mo na kailangan tanggalin yung SIM card mo dito sa gilid ng phone and you just need to activate it. So ang gagawin ko na is, ito yung booking. Pag binook nyo siya guys, lalabas siya sa my bookings and then click the activate button. Ito siya. So data unlimited 7 days for 711 pesos. Sobrang affordable niya. And then activate.
Please do not leave this page. It may take 1 to 2 minutes to activate your SIM. Mabilis lang yun, guys. Ayan. So, activate new eSIM. Allow this. Allow. Ayan. Connecting to your carrier. Pero dapat di tayo naka-airplane mode. Continue. Ayan. And guys, so activated na yung eSIM namin dito sa Korea. And kung magpupunta rin kayo ng kahit anong bansa or even Korea, don't forget to use our code DOPEMANAAGLOK so that you can get up to 5% discount. Ganon. And then guys, kapag kukuha kayo ng luggage sa mga carousel, hindi natin may iiwasan na may katulad yung luggage nyo. Katulad dun sa amin. So, parating yung i-check yung bag tag kung sa inyo talaga para iwas hassle. Kasi makikipagpalit pa kayo niyan. Ito ang titingnan nyo. Kung pangalan talaga ng ninyo, yun nakalagay. Para iwas hassle. Ayun, take note on that. So, after natin mag-activate ng eSIM, next line of business is to book a bus ticket. Yes guys, on a red eye flight, meron tayong late night bus. So, kung makita nyo, meron ditong kiosk for bus ticket, pero meron ding man ticket booth doon. So, ngayon, check tayo kung saan tayo bababa. So, eto na. Tapos Purchase ticket. Incheon, destination. Dongdaemun. Letter D. Pindutin mo yung D. Ito. Ayan. Dongdaemun. Ba't wala? Go. So, Ayan, yan. Tapos, Dongdaemun. Okay, ayun. Yan. Oo. Yung DDP. Tapos, anong oras na ba? 12:12. 5:30 AM yan eh. 26, 5:30. Next mo pa nga. Ayan. 18 na eh. 18 na ba? Oo. So, military time, diba? So, dapat 0-0. Wala. Wala na din tayo Wala sa... na. So, inattempt naman ni Makoy, kaso walang lumalabas na time for DDP. Ayun o, yung 6001. Asan ba? Ito. Okay. So, instead of us trying to do it on ourselves, so, meron namang nag-i-English, tapos man boost. Feeling ko late pa tayo. Ayan, dito. May mga 1. Guys, so kung hindi nyo kaya yung Hindi, wala kasi doon yung dun time. sa kiosk, eto, pwede kayo dito bumili. Tapos nag-i-English pa. So guys, again, after nyo na magkuha yung mga luggage nyo dun sa carousel, lalabas kayo dito sa departure area. Paglabas nyo, on the right side, makikita nyo agad tong bus ticket booth. So may booth manned area, tapos meron din tayong kiosk. Kung hindi nyo magamay yon or hindi nyo makita yung time ng bus niyo, pwede kayo dito sa sa ating bus ticket booth. So ngayon, pwede nag-i-English naman yung yung tao doon. So magaling siya mag-English, hindi kayo mahirapan. And then sabihin niyo lang kung saan yung destination niyo. Tapos alam na nila kung saan kabababang station. So sa amin, sa Enseoul Hotel kami in Dongdaemun. So bababa kami ng Dongdaemun Plaza. Yan. So huwag na kayo mag-alala kapag red eye flight kayo kasi meron tayong late night bus. So, And hindi na kailangan sabihin mo yung current time.
At hindi na kailangan mag-airport transfer kasi mas mahal yun guys kung nagtitipid kayo at saka hindi na rin kailangan mag-taxi. Pero pag big group, parang mas okay din kung may car rental kayo, mas mura. So, for 2 tickets, 36,000 won siya. So, in peso, that's around 1.5. So, parang tig 750 kayo per person. Oh my God! So, ang laki ng dipid nyo. Kasi yung nakita natin car rental is 4,000. Yes, for 2. Ay, buong van naman na yun. So, pero kung mas marami kayo, better naman yung airport transfer. Pero ayun nga, hindi nyo na kailangan mag-taxi ng ganitong oras kasi mahal ang taxi. Then, wala na ring Arex. Pero pwede rin kayo mag-Arex. Pero ayun nga, late night tayo. So, better check this out. So, next line of business is kumain dahil ang ating pag-alas is 1:40 AM pa. So, we have plenty of time. It is 12:20. It's not a game, it's a rich thing. Guys, we're back! We're back, Incheon! Guys, it's -3 right now. Ayun, tapos ano lang, ang suot lang namin t-shirt and jacket. Hindi kaya, mamamatay. So yan, pag nag-book kayo ng bus tickets, ito yung mga terminal. Yan. So sa number 3 kami, 485. So doon pa. Yung mga late night bus may end sa umpisa. Oh, okay. Hindi ka na. Yun. So just a quick update, nakapag-withdraw na kami finally sa different bank. Yung sa Woori Bank nga lang, 4,800 yung charge. Unlike dun sa Global ATM, 4,000 won lang. So may 800 won na difference. 4,000, mga 162 yun pesos. So yung fee, withdrawal fee is 4,800 won, or in pesos is 195 pesos. 195 pesos. Ayun. So, kakain na kami very, very fast. Onigiri. And then, what's our drink? Yung banana milk. Banana milk. Ayun lang guys. So, balikan na lang namin kayo later pag nasa night bus na tayo. Bye! So, ito, papunta na kami sa 3B4, kung saan yun yung night bus na sasakyan namin papuntang Dongdaemun Plaza. So, kung naku-curious kayo kung ano itsura ng Incheon Airport ng 1:30 AM, ganito siya. Hindi na siya ganun ka-busy, pero most ng mga nandito, parang nagpapaumaga sila. Ganun. Ito na. Palabas na tayo sa lamig. Grabe ang bungad. Lotte Myeongdong. Incheon. Downtown Seoul. So, ito na siya guys. Papasok mo dito yung luggage sa baba. Dongdaemun? Yes, Dongdaemun. Napapakita. So, yan. 감사합니다. May seat number. Ha?
Walang seat number. Okay, so nandito na kami sa loob ng airport night bus. This is considered airport night bus. Late night bus. Late night bus. So, again, nabook namin to sa labas ng Departure area. yes. And kung dalawa lang kayo or solo ka lang, this is better than booking a car rental or Red eye light. red-eye flight ka. Yan. So, update namin kayo later kung makakababa ba kami sa tamang babaan at kung malalakad ba namin ng bongga hanggang dun sa hotel. Yun lang. So, ang sarap dito sa loob kasi sobrang init. Hi guys! Hi mga biig! Hi mga beat, nandito na tayo ngayon sa Dongdaemun Plaza. So from Incheon Airport, nandito na tayo ngayon sa Dongdaemun Plaza via K-Limousine. Yes. Airport Limousine Bus. Yan yung sinakyan namin kanina. Doon kami galing. Parang 1 hour 25, 1 hour 27 minutes yung biyahe. Yan. So, baka nagtataka kayo ba't ganito yung itsura namin. The Lamig. temperature right now is at -4. And then, -2 na nga. ito guys yung Dongdaemun. nasa harapan namin. Dongdaemun Plaza. Ayan. Isa yun sa pinupuntahan din dito ng mga artsy-artsy. So, dahil nagtitipid ang mga biik for this trip, hindi kami magta-taxi. I-attempt namin na pumunta lang ng aming hotel ng ganito. Ganito yung sila namin. Ayan. Naglalakad kami. Habang -4. -4 ba? -2 degrees. Nandito kami sa Dongdaemun area. And ganito yung Dongdaemun ng 2 AM. Parang mas malamig yung punta namin ngayon kesa sa punta namin last year. Hindi ako naka-heat tech, so ginaw na ginaw pa rin ako. Kahit ang kapal na nitong damit ko. Ayun lang. So, ang hirap mag-vlog while carrying this luggage. So, ang gagawin ko is patayin ko muna to, update ko na lang kayo later. Bye! Street. Cheonggyecheon stream ng 3 AM. Oh my God. So, bali after 30 minutes of walking, ayan, narating na natin And so, Enseoul Hotel. Ayan. Seoul and Hotel. So, pasok na tayo. What? Booking. Yes. Pero ang hair ko, in fairness,
mga biik! Hello mga biik! Ayan, so finally, time check. 3:47 AM. Nakapag-check-in na tayo dito sa Seoul N Hotel. So, ano pang gagawin? Siyempre, matutulog na, di ba? Magpapahinga na tayo. Pero bago kami matulog, a little bit of info about the hotel is located siya dito sa Dongdaemun. Yung location na pinili namin is hindi siya yung usual na Hongdae or Myeongdong, yung super overly crowded na tourist spot area. So since it's ako third time ko na siya, fourth time niya na dito sa Korea, gusto naman namin mag-try ng ibang location. So, nandito kami sa Dongdaemun area, pero mas malapit siya sa Dongmyo, if you're familiar with that. So, nandun yung mga vintage shop, tapos nandun yung mga ukay-ukay. So, bukas, baka yun yung first agenda namin. Since malapit. Yes, since malapit lang. At para makabili rin ng mga jacket. Tapos, if you are interested to book this hotel, by the way, ano naman siya, compared sa mga napagstaya namin na hotel dito sa Seoul, malaki na siya for its price. And, at the same time, Mura lang. ano siya, double bed yung binuko, pero ang binigay is parang, Double bed yung binuko. Pero yung binigay nila, parang pang tatluhan. parang pang kailangan pa ng isang tao na kasama. So, we booked this hotel for 3 nights, and then, ang total niya is 6,630 pesos and 49 cents. So, ayun lang. Sana may mga natutunan kayo sa aming journey for our day 0 here in Korea, here in Seoul. So, kung nag-enjoy kayo sa video namin, don't forget to hit the like, share, and subscribe. The Biik Adventures. And don't forget to hit that notification bell para updated kayo sa mga videos namin. Yun lang. Good night.